Bawat isa sa ating lahat. Kami po ay mga naniniwala sa Bible at kami po ay nagbibigay ng mga libreng mga binabasa, mga gospel tracts. Ito po ay mga libre lang, hindi po kami nagbibigay ng sobre, hindi po kami nagbibigay ng kahit anuman. Hindi po kami humihingi ng kahit anong mga bagay sa inyo. Mga libre po namin binibigay itong mga babasahin at wala pong bayad. At wala rin bayad ang mensahe po ng Diyos na aming pong message po sa inyo, mga kaibigan. Sapagkat kami po ay naniniwala ang salita ng Diyos ay tinanggap po ng walang bayad ng buong sanglibutan. At ito po ay libreng tatanggapin ng tao. At ito po ang mensahe ng Bible. Ang mensahe po ng Bible sa atin, kaibigan, ang sabi ng Bible sa Hebrews chapter 9 verse 27, "It is appointed unto man once to die, but after this the judgment." Itatakda sa isang tao ang minsan siya'y mamamatay, pagkatapos ay paghukom. Itatakda po sa isang tao ang minsan mamamatay, at pagkatapos ay paghukom. Yan po ang katotohanan ng Bible. Yan po ay appointment. Yan po ay tinatawag na the truth of death. Ito po ang katunayan na ang realidad ng ating buhay ay darating sa ating panahon, sa ating buhay, ay tayo po ay mamamatay. At pag dumating ang panahon ng kamatayan, kaibigan, ang sabi ng Bible, that after this, the judgment. At pagkatapos ay paghuhukom. Ang sabi ng Bible sa Romans 14 verse 12, "Every one of us shall give account of himself to God." Ang bawat isa sa atin ay haharap sa Diyos at magbibigay ng sulit sa kanyang harapan. At ang paghaharap natin sa Diyos na ito ay ang tawag dito ay judgment, paghuhukom, at pagbibigay sulit sa Diyos. Kailangan po, kaibigan, ang makita ng Diyos sa ating sarili ay isang righteous, isang walang kasalanan, isang walang dumi sa harap ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay isang makatarungan, isang matuwid, isang righteous, isang banal, isang holy, at hindi po pwede ang kasalanan sa Kanya. At ang Diyos, ang paningin niya sa kasalanan ay isang kaaway, sapagkat hindi po pwede ang Diyos sa kasalanan. Dahil ang Bible ay nagsasabi na sa Romans chapter 3 verse 23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pinapatunayan ho ng Biblia na ang tao ay makasalanan. Sa mga tuwid, kaibigan, hindi po tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Hindi po tayo pwede sa Diyos. Hindi po tayo pwede sa lugar ng Diyos. Sapagkat ang sinabi ng Bible, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi po tayo karapat-dapat sa Kanya. Hindi po tayo pwede sa langit. Yan po ang sinasabi ng Bible. Sapagkat ang sabi po ng Bible, doon po, Romans chapter 5 verse 8, "God commended His love toward us. While we were yet sinners, Christ died for us." Kaibigan, dahil po ang tao, hindi po niya kayang iligtas ang kanyang sarili, namatay si Jesus sa ating kalagayan. Namatay si Kristo sa ating katayuan. Si Kristo ang pumalit sa ating katayuan bilang makasalanan. Sapagkat ang sabi ng Bible, kaibigan, sa 2 Corinthians 5:21, "He has made Him to be sin for us, who knew no sin, that He might be the righteousness of God in Him." Siya po ay ginawang kasalanan. Siya po ay naging kasalanan. Hindi po niya ginala ang kasalanan. Ang sabi ng Bible, wala po siyang bahid na kasalanan. Sumalit, siya po ay naging kasalanan para sa iyo at para sa akin, upang ang katuwiran ng Diyos ay mapa sa atin. Ibig
sabihin, kaibigan, dahil ang tao hindi po niya kayang iligtas ang kanyang sarili, si Kristo po ang nagbayad sa ating kasalanan. Si Kristo po ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyong kasalanan. Si Kristo po ang nabuhos ang dugo sa ating mga kasalanan upang merong pagkakataon ang tao na mapunta sa kalalagyan ng Diyos. Sapagkat ang sinasabi ng Bible, kaibigan, John 1:12, that as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Nagaya ng marami na tatanggap sa Kanya, kikilala, sasampalataya sa Kanyang pangalan, ay bibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos ang mga sasampalataya sa Kanyang pangalan. At ang pagsampalataya na ito ay dapat isang totoong pananampalataya, kaibigan. Ang pananampalataya na nakakapagligtas sa tao ay kailangan ay nasa puso at siya po ay bibigkasin niya. Ang sabi ko ng Bible sa Acts chapter 16 verse 21, believe on the Lord Jesus Christ, thou shalt be saved. Sumampalataya sa Kanya, sa Panginoong Kristo, ay magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Kapag ang sabi ng Bible, kaibigan, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Hindi po natin kayang makaabot sa langit. Kaya ang Panginoong Kristo lamang ang siyang nagbuwis ng buhay para sa iyo. Ngunit ang sabi ho ng Bible, kailangan ka munang sumampalataya sa Kanya, sa Kanyang pangalan, sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Aminin natin na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili kung hindi ang Panginoong Jesucristo lamang ang makakapagligtas. At nakakatakot po kasi, kaibigan, ang tao ay pinipilit niyang iligtas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, sa pamamagitan ng kanyang reliyon, sa pamamagitan ng mga leader ng simbahan. Subalit hindi po yun ang sinasabi ng Bible, kaibigan. Ang sabi ho ng Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace are you saved, through faith, not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should be boast. Sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, kayo ay maligtas. Hindi sa inyong mga gawa, hindi ayon sa inyong sarili, hindi sa anumang mga bagay, upang ang sino man ay magpalaki. Ibigan, hindi natin kayang ipagpalaki ang ating relihiyon. Kung naniniwala kayo na ang simbahan nyo ang makakapagligtas, hindi po. Si Kristo ang makakapagligtas sa atin. Hindi po ang pag-alim sa isang simbahan. Ito ang pamabuting gawa. Ibigan, ang Panginoon lamang sa Kristo, ang totoong pananampalataya ang makakapagligtas sa atin. Kagaya ho ng nakabako sa krus na kasama po ng Panginoon. Siya po ay nagtiwala, siya po ay tumagdam, siya po ay sumampalataya sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, at siya po ay kanyang bililigtas. Ang sabi ng Bible sa Romans chapter 10 verse 9, that thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ, and shall believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at siya'y namatay para sa iyo, at siya po ay muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Yan po ang pangako ng Bible. Si Kristo ang tagapagligtas, si Kristo ang tagapamagitan, si Kristo ang namatay sa kalagayan nating makasalanan. Kung hindi mo kikilalanin si Jesus, kung hindi mo sasampalatayanan si Jesus, kaibigan, ang sabi ng Bible sa Isaiah 59 verse 2, your iniquities have separated between you and your God. Your sin have hid space from you, that He will not hear. Ang kasamaan, ang kasalanan, ang pagpapahiwalag sa iyo sa Diyos,
at ang tenga ng Diyos ay kanyang tatakpan, at ang kanyang mukha ay kanyang ilalayo sa iyo. Yan po ang sinasabi ng Bible, kaibigan. Ngunit, kung ikaw ay kikilala sa Panginoong Jesucristo, tatanggap. Sabi ng Bible, there is one God, one mediator between man and God, the man Christ Jesus. Merong mamamagitan sa iyo pagdating mo sa langit. Merong kang accounting, merong isang tagapamagitan mula sa Diyos at sa tao, ang Panginoong Jesucristo. Siya po ang mamamagitan sa iyo mula sa Ama, sapagkat siya po ay namatay sa krus para sa iyo. Siya po ang magtatakbo sa iyo pagdating mo sa langit, upang hindi ka inabot sa dagat-dagatang apoy. Sapagkat ang sabi ng Bible, kung wala ka sa aklat ng buhay, ay itatapong ka sa dagat-dagatang apoy. Sa Revelations 20 verse 14 and 15, death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Ang kamatayan at ang impyerno ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. At ang sino mang hindi makita sa aklat ng buhay, ang sabi ng Bible, itatapon sa dagat-dagatang apoy. Ngunit kung makita si Kristo sa buhay mo, hindi ka po itatapon sa dagat-dagatang apoy. Kung makita si Kristo sa buhay mo, ang sabi ng Bible, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat yan po ay pinapatunayan po ng Biblia na kung saan si Kristo ay namatay sa iyo sa John chapter 3 verse 36. He that believeth on the Son have everlasting life, and he that hath believed on the Son shall not see life, but the wrath of God abideth in him. Ang sino mang sasampalataya kay Kristo ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kung ang sino mang hindi sasampalataya sa Panginoong Jesucristo, hindi bibigyan ng buhay. Kung hindi, ang galit ng Diyos ay sasa kanya. Yan po ang sinasabi ng John chapter 3 verse 36. At ang galit ng Diyos, kaibigan, walang iba kung hindi ang impyerno, ang apoy, ang dagat-dagatang apoy na sinasabi ng Bible, na pinapatunayan ng Bible sa Mark chapter 9 verse 44, where the worm dieth not, and the fire was not quenched. Kung saan ang mga uong doon ay hindi namamatay, at ang apoy ay hindi napupugnaw. Yan po ang sinasabi ng Bible. Kaibigan, hindi namin kayo inaaya sa ating relihiyon. Hindi namin kayo nagmamanagi ang relihiyon. Kung hindi ang tanging hiling ng namin ay sumampalataya kayo sa Panginoon Jesucristo. Hindi kami nagbebenta, hindi kami nagbibigay ng sobre kagaya ng ilan. Yung mga nangangarap na nagbibigay ng sobre, hindi po makatotohanan ang mga ganon. Sapagkat ang salita ng Diyos, kaibigan, ay ikre. Hindi po pinapabayad, sapagkat iyon po ay katotohanan at binibigay sa mga tao at hindi po yan pinapabayad. Kaibigan, yan po ang mensahe ng Biblia. Ang mensahe ng Biblia, kaibigan, ay kaligtasan, hindi business. Ang mga relihiyon ay ginawang business. Ngunit ang Bible, ang warning, ang Bible ay warning. Ang Bible ay mga propesiya, ang Bible ay mga babala, kung saan ang tao pag namatay, kung saan po siya lumumo, wala akong paraan, kaibigan, wala akong pasikot-sikot, walang business, walang pagkakaperahan ng Bible. Ang Bible, ang message niya ay kaligtasan, hindi business, kaibigan. Hindi pagpapayaman ng mga relihiyon, hindi pagpapayaman ng mga leader ng simbahan. Kung hindi ang Bible ay isa pong babala sa atin. Ang babala mula ang tao, kung saan ang tao po, kung saan siya pupunta, kung saan po siya tutupo balang araw. Sapagkat ang sabi ng Bible, kaibigan, every one of us shall give account of himself to God. Bawat isa sa atin ay haharap sa Diyos
at magbibigay sulit sa kanyang harapan. Isa-isa po tayo haharap sa Diyos, kaibigan, balang araw. Hindi natin pwedeng iligtas ang ating kaibigan, ang ating magulang, hindi sarili ho natin. Kailangan makita si Kristo sa ating sarili, kaibigan. Kailangan makita ng Ama si Kristo sa iyong sarili, sapagkat si Kristo ang mapapakita sa iyo mula sa Diyos, kaibigan. Upang ikaw ay makatawid sa langit, kailangan mo si Jesus sa iyong buhay, sapagkat si Jesus ang tanging nagliligtas, ang tanging namatay sa krus ng Kalbaryo. Sumampalataya ka sa Panginoon, nanampalataya ka, tanggapin mo siya bilang tagapagligtas sa iyong puso, sa iyong isipan, sa iyong kaluluwa, at ikaw ay bibigyan karapatang maging anak ng Diyos. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Lamang po iiwan ko sa inyong talata, sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay maliligtas. Salamat po.